Parang siya lang yung na-meet kong guy na ganito pala. Talaga ba? Parang ganun. Parang kinilig ka naman ata doon. Dapat kung may popular na beef Wellington, ito yun. Baka dapat ito yun. Sabi nila dito, favorite ni Sarah Geronimo, itong linguine bongole ibotarga. Wow. Oh my gosh. Huwag na natin patagalin, guys. I-try na natin. Super excited na akong matry ang mga ito, kaya naman ano pang hinahantay natin guys? Huwag na natin patagalin, i-try na natin! Guys, nandito tayo sa isa pang restaurant ni Sarah Geronimo at Matteo Guidicelli. Isa siyang fine dining, kaya ito, kung mapapansin nyo, ayan, magsimula na tayo kasi nandyan na yung kanilang complimentary na sinaserve. So, ito yung kung tawagin nilang rye bread, then ito, truffle butter. Then, anong tawag nila dito lang? Nakalimutan na. Basta homemade siya. Breadsticks in short. Oo. And ito, kanilang salmon croquette. So, binibigay nila to pang open daw ng palate. So, yung rye bread nila, yan, malambot. Of course, kuha tayo nitong kanilang, curious ako sa lasa ng kanilang truffle butter. Spread natin. Very strong yung kanyang truffle na truffle at very social. Let's go, try na natin. Kumembot ka ng konti, Nasa complimentary pa lang nila tayo. Grabe tong truffle butter nila. Nabitin ako. Masarap ng mas marami. Gosh, eto pa lang. Nandito pa lang tayo guys ha. Ang sarap na niya. No joke. Grabe. Mainis ka sa sarap eh. Parang Sige, ito, try naman natin, ano? grissini. Grissini. Oh. Ayan. Try natin. Homemade daw to. Completely iba yung atake nila. Okay, dito ang cute na lasa niya. Ito pa lang kasi may lasa na eh. Tapos added texture pa. May pagka-salty siya. Tsaka alam mo, actually mas may lasa to kesa dito sa bread na to. Kaya mas strong yung truffle dito. Kasi ito walang lasa. Dito, parang naglalaban si truffle. Tsaka ito may lasa. Gusto ko rin yung atake nila dito. At least, di ba, complimentary pa lang. May choices ka na. Di ba? Pagkaan na talaga, no? Yeah. Gugutumin ka talaga. Pampagana. Literal. So, try naman natin itong salmon croquette. Bite na lang natin para kita nyo yung loob. Grabe yung complimentary nila, guys. Complimentary pa lang ang lupit na. So, basically, simple lang naman yung lasa niya. Salmon with mayonnaise inside. Tapos, yun, naka-deep fry na, yan, may mga breadcrumbs pa. Ang ganda ng texture, ang sarap ng lasa sa loob. Para sa isang complimentary, wow agad. Actually, simple naman siya, pero dahil complimentary, alam naman natin pagka-complimentary, Kumbaga, para ka na nag-order. so kumbaga after mo kainin tong palate opener nila, nalasahan mo yung mga different You want- textures, different flavors. So ready na sa gera yung Yes. yung Panlasa mo. At panlasa mo. you want some more pa. Parang kaka-start pa lang, hindi ka papayag. Yung feeling na yun, hindi ka papayag nang hindi ka pa makakatry more. So, mas ma-excite ka. Galing nila. Thumbs up. Okay, fasted, first meal, i-open natin yung palate ko. Exciting. Tunog pa lang, grabe. Yung hibla ng salmon, no? Tsaka yung creaminess ng mayonnaise.
Right. Tapos, yung crunchiness ng outer layer niya. So, may idea akong maganda. Since may truffle butter sa harap ko, Ang try galing natin yan. to isama. Oy, nainggit ako dyan Wow. Yeah. Mahilig ako sa truffle, mahilig ako sa butter. At pinagsama. I don't think may sasablay dito. Para sa isang complimentary, di ba? Winner tong truffle butter nila. Try ko rin sa bread. Siyempre, pag good quality yung bread galing sa premium ingredients, hindi natin papalampasin yan kahit carbs yan. Hindi naman ako zero carbs. Low lang. Itsura pa lang eh. Tap yung bread. Rye yung tawag. R-Y-E. Very chewy. Shock mo yan. Tapos pillowy sa loob. Panong flavor ng butter, truffle butter talaga. Para tayong nag-order na, no? Actually, parang binayaran mo na tong lasa. Oo. Pero, Pero complimentary lang yan, guys, ha? nice. Very nice. Pusing ka na. Good way to start, yeah. Gutom na ako. Galit na yung chan ko. So, ma'am, sir, may I present this to you. This is our special steak na from Zingarelli Familia. So, this is from Tuscany, Italy. So, Wow. yeah, we're giving this or serving this every time na may mga order tayo na steak. Yun, wow. Actually, it came from Tuscany since si Sir Mr. Guidicelli po is freshly dropped here lang po from Tuscany, Italy. So, he bought it here. Yeah, that's when we use it na lang po if ever na may mga order na steak. Yes. Okay. Sige po, i-drop ka na po. Okay. Italian elegance. Yes, opo. Thank you. You're welcome. Alright, so this is the first of the lightest meal what we are here. So we got here the Wagyu beef carpaccio and then there are chini, of course. Wow, grabe, itsura. So we got here the peachy shrimp and scallops. There you go. Then the linguine, vongole, and botarga. And then, of course, we got here the burger Italiano. So we got here some well done and then the burrata on top and then the hand-cut fries as well. Then ketchup from Essex po. So right now po, we got here your beef Wellington. So this one po. Go. So this is a puff pastry with the Wellington side po. So we got here the Parma ham inside. Of course, the meat po, we use the Japanese Wagyu tenderloin inside, 180 grams. And then of course, the mushroom duck cells po inside. So we're gonna slice it lang po. Of course, the sauce po here, the red wine reduction sauce po. And then one more special steak knife po. Wow, grabe. Mahusok pa, wow. So we're gonna cut the edges lang po. Good stuff. And this one po is the Tasmanian grilled salmon po. Wow. Okay. And so the Maldon sea salt naman po.
So we got here the Wagyu beef carpaccio. So the Wagyu beef carpaccio is, we use also Japanese Wagyu tenderloin po. Then of course we slice it thinly and then we drop it with the beetroot sauce as well and a little bit of citrus as well. And then we got here the Parmigiano Reggiano. It's a 24-month-old Parmigiano Reggiano cheese. Of course we put some wasabi pearls. You see those wasabi pearls? Oh, okay. And then the white ones naman po is the garlic sauce as well. And basil mayo naman po yung ating green ones. Ang dami, no? So most likely our ingredients po is talagang pinag-isipan po and 80% is like 80 to 90 is like imported po. Most likely Western or Italian po. Then we got here the arancini. So we got here the pomodoro sauce on bottom. Of course the Parmigiano Reggiano cheese as well. And then inside po is of course we got here the ragu. Then some mixed microgreens on top po. So for the pastas po, we got here of course the favorite ones. So we got here the linguine vongole e botarga. The linguine pasta is a bronze cut albronzo linguine. So there's a mini linings po para mas kumapit po yung sauce of the pasta and then the sauce as well. And then we got here sauteed it with olive oil, extra virgin olive oil, and then the clam sauces itself po. Then a little bit of cherry tomatoes on top po. And of course the botarga. See those orange ones. So we got here the peachy shrimp and scallops po. Here. The scallops are from Hokkaido, Japan. Wow. Yes, and of course the shrimp as well. And then hand-rolled peachy pasta. So we do it here, like homemade. Homemade. There. Galing. So we use a lobster bisque. We reduce it to make it the sauce of it. So Ang very galing. umami po siya. So we got your twist of the burger. So the burger Italian is well done, and then some caramelized onion top, and then the burrata di Napoli as well. So we put the buratina po. And then hand-cut fries po. So with that Wow. So of course this one is newly in our menu. So this is the beef Wellington of As po. And then we got here the vegetables, the vegetables, and of course the Wellington po. And then covered with the pastry puff, and then the parma ham, and then of course the mushroom duck sauce po. This sauce po is red wine reduction sauce. So we got here last but not the least, of course, the Tasmanian salmon po. We grilled it. So we used the Jasper grill. So Jasper grill is like a Ferrari of the grilling. So it's Wow. super duper expensive na grilling. So it's like 2.5 million invested. Oh. Yes, opo. So yeah, you can search it, Jasper, Josper. It's very tasty as well. So we use a sauce po, Prosecco Blanc. So meron siyang Prosecco. So a little bit of sparkling wine inside po. And then of course we got here the Mediterranean salsa as well on the side po. And then the mixed veggies po on bottom. Microgreens on for finishing plate. Exciting. Nice. Thank you po. Alright, thank you so much po, ma'am. Sir. Siyempre, magsisimula tayo sa appetizer. Ito yung arancini na 590 pesos. And itong Wagyu beef carpaccio na 1,250 pesos. So, na natin patagalin pa dahil kanina pa ako natatakam. Dito muna tayo sa arancini, no? Kuha tayo. Siyempre, fine dining kaya dito tayo sa sariling plate natin. Kuha na rin tayo ng Pomodoro. konting sauce ng pomodoro. So, bite na lang natin. For me, very unique siya. Grabe yung flavors niya inside. Yung lasa niya for me, very unfamiliar. Very savory, very umami. Hindi ko alam kung naririnig nyo, samahan pa ng texture. Magandang panimula ulit. Kasi kanina panalo na yun. Actually, nasa complimentary pa lang tayo. Ang gandang simula na. Nakaka-speechless. So basically guys, ito kaya yan unang tinikman ko at kasama sa mga in-order ko kasi very unfamiliar sa akin at hindi ko alam kung ano yung mga nasa loob. Kumbaga ngayon ko lang natikman. Pomodoro sauce lang siguro yung pinaka-familiar sa akin. Ano ulit tawag dyan? Arancini. Kaka-curious kaya in Curious order. talaga. Mako-curious ka. So, ngayon, ito, Wagyu beef carpaccio. So, ang daming kasama nito. Kaya, excited ako sa lasa. Dapat lahat, no? I mean, lahat ng ingredients. Oo. So, kailangan kasama lahat. Pwede ka na mag-raw. And exciting kasi ang tagal kong bawal sa raw. Wagyu. Wagyu beef. Grabe yung colors nito. Excited ako dito guys kasi ang tagal kong bawal sa raw. Kaya para sa isang Wagyu beef na raw let's go, exciting.
nalasahan ko yung wasabi para sa isang taong kagaya ko na hindi mahilig sa wasabi. Dahil hint lang naman yung, maliit lang na drop siya eh. Ayan o. So yan yung wasabi, napakaliit lang niya para sa ang daming iba't ibang lasang naghahalo-halo. For me, pasado din to. Kahit bumalik ako next time, o-orderin ko pa rin to. Malamig siya kasi syempre raw din siya para kang kumain ng mga tuna and salmon sashimi. Ganon yung feels niya. Pero ang difference nito ang daming lasang naghalo-halo. Tapos may cheese pang kasama. Para siyang Italian/Japanese style na, no? Very fusion na yung dating niya pagdating sa lasa para sa akin. Kasi similar to Japanese pero ito Italian style. So guys, itutuloy na natin to sa ating first course. Ngayon, andito sa ating harapan ay mga pasta. So, share ko sa inyo. Sabi nila dito, favorite ni Sarah Geronimo, itong linguine vongole ibutarga. So, syempre, tatry natin yan. And, of course, yung asawa niyang si Matteo Guidicelli. Ito namang peachy, scallops, and shrimps. At ang nakaka-amaze pa dun, yung shrimp tsaka scallop. Galing pang Hokkaido, Japan. Diba? Tas homemade pa yung ibang kasama nito. Like this one, no? Yung pasta. So, ngayon, wag na natin patagalin pa. So, syempre, unahin natin yung favorite ni Miss Sarah G. Etong linguine vongole. So, haluin na lang natin. Actually, cut lang natin pa kasi mahahaba siya, no? Samahan natin ito. Yun, sama tayo ng konting tomato kasi hindi sumama. Para cute. Yeah, let's go. Try na natin. Malasa siya. Alam mong lasang seafood siya. Surprisingly kasi normally, di ba? Normally, pag linguine vongole, very plain yung lasa niya. Pero dito, kahit sa pasta, kahit maliit lang yung kinuha nating clam, lasang-lasa mo pa rin siya all over dun sa pasta. So, try pa tayo. So, malaki pa ulit. Siyempre, dapat pag nasa fine dining, medyo finesse yung mga subo natin. Kaya lang napalaki ulit yung kuha natin. Wala tayong magagawa. Pangalawang try natin dito sa paborito ni Miss Sarah G. Nagustuhan ko siya. Very savory. Lasang-lasang mo yung seafood. Overall, nasa salty side siya. Ang nagustuhan ko dito, sakto-sakto pagiging maalat lang siya at nangingibabaw yung seafood na taste and tomato. Kaya pala favorite ni Miss Sarah G. Of course, after natin tikman, yung favorite ni Miss Sarah G, yung sa asawa naman niya, which is Matteo Guidicelli. So ito, amaze ako dito dahil yung kanyang seafood ay galing pang Japan, di ba? Tsaka yung pasta niya homemade. Cut natin kasi nakakahiya na laki ng mga subo ko Yun. Perfect bite lang. Para may demure ng konti. Iba yung atake nito. Very unique yung atake niya. Perfectly cooked yung shrimp. And ito naman, next natin, itong kanilang scallop. Ay, ang tamis ng scallops, Hanggang yung loob ng scallops, manamis-namis. Sarap yung scallop. So for me, sa dalawang pasta na natry ko, I'll go for this one. Very unique siya for me. Dito familiar na ako sa linguine vongole. Kung babalik ako ulit dito, ito yung co-ordering ko. Ang nakakatuwa dito sa kanila mga ino-offer, ito yung mga pinagpilian talaga. Mga paborito nila na natatry nila pag nagpupunta sila every time sa Italy. Ito yung turn ko kasi syempre burger, isa sa mga favorite kong pagkain yan. So, in-order natin tong burger Italiano, Wagyu beef patty na may burrata cheese on top. Tsaka may caramelized onion. Very unique. Tingnan natin kung gaano kalupit. Uy, wow, ano to? Feeling ko ano to, guanciale. Hindi ko alam sabihin. Parang pesto. May bacon din.
Bacon ba yan? Wow, parang bacon yan So, Very unique. Wow, itsura pa lang eh. hiwain ko yung burrata. Sige. Diba? Let's see kung anong... Anong surprise niya? Oh my gosh. Grabe. Oh my gosh. Lord. Oh my. Grabe. Saya mo dyan ah. Nakakakilig eh. Oo, grabe. Hindi pa natin natitikman. Wow. Yan. Ano daw yan, sabi ni Mateo, ang nag-imbento, yung dad niya. Oh, wow. Tsaka yung brother niya. Unique Sila pala na, to. sila nakaisip niyan talaga. Bibigyan ko ba si Lane o hindi? Patikim ako siya. Parang hindi dapat eh. Anyway, kita ulit natin. May mukhang pesto. Hindi ako sure. Burrata cheese. Tingin ko rin may bacon. Ito, may bacon, may caramelized onions. Tsaka Wagyu, ang pinaka-importante, Wagyu beef patty. Teka. Try mo na. Wow. Oh my gosh. Nakakapanghinaya pag nag-drip yung Oo nga eh. juice nung burrata. Huwag na natin patagalin guys. I-try I-try na natin. Wow. Hindi pa ako mabot sa beef. Okay. Pa. Ooh. Nakakapanlambot. Grabe. Oh, wow. Grabe Oh. yung tamis ng caramelized onion, yung cheese, yung burrata, yung creaminess niya, Ooh. yung pagka-savory ng pesto, tapos yung beef patty, tinanong kung anong doneness. Suggestion nila well done, kaya pina-well done natin. So, malutong-lutong yung outer part ng patty. May parang crunchy-crunchy na charred na parts. Kaya, ang laking dagdag sa flavor, ang laking dagdag sa texture. Juicy pa rin yung loob. Oo, Yeah, so, ayan, oh. by the way, ang price nito is 1,375. Para sa akin, sulit orderin. Oo. Sobrang sulit. Super. Sobrang sulit talaga. Malaking bagay na may caramelized onion kasi yung parang nagsipa nung yung pagka-consolidate ng flavors, yung caramelized onion, yung parang gel nung lahat. Basta yun yung nagpasarap in short. And syempre, yung mixture ng lahat ng ingredients na yan. Grabe, isang burger lang, ang daming ingredients sa loob. Nakakagana, nakakasaya, nakakabitin. Kung hahatian ako ni Lane. So, ang next natin is ito yung main event natin for this episode. Beef Wellington. Ang price nito is 3,950. First time ko nakatry ng Beef Wellington kay Gordon Ramsay Restaurant. Ngayon, parang pwede natin i-compare, diba? Sinong panalo. So, yung beef na gamit nila dito is Prime Wagyu Japanese Tenderloin. Kaya, I'm sure super lambot. I'm sure yung marbling niya malupit. So, tatry na natin. May konting mushroom siya dito. Hindi pala konti, actually generous amount. Mushroom duck cells yung tawag niya. Yun, mushroom duck sauce. So, yung pastry nila na outer covering. No effort sa slice ah. So, very European yung style. Yung pastry, medyo excited din akong matikman. Wow. Hindi ko expect yung lambot ng beef. Wow ah, napawawap ka. Medyo nag-melt. Kaya enjoyin ko muna. Nasaan ko muna. Parang ang saya mo dyan ah. The more kong inumuya, the more ko na-appreciate yung lasa. So, kung i-compare ko to kay Gordon Ramsay, kasi naalala ko yung Beef Wellington ni Gordon Ramsay, medyo expensive din. Pero nung kinain ko, parang medyo so-so lang. Normal steak na may pastry sa labas. Pero ito, next level to. Incomparable para sa taste ko. Bakit kaya? Unang-una yung texture ng Wagyu kasi gamit nila eh. Oh yeah, Doon the pa lang different. ang layo Yes. na. So yung pagkasubo ko, expect ko may ngunguyain ako ng beef. Oo, may pagka-chewy ng konti. Oo, no? pero nagulat ako na parang, parang nag-mash na lang siya sa loob ng mouth On its ko own, no? without chewing pa eh. Yung flavor ng mushrooms nila na naka-ipit sa gitna ng beef and ng pastry. Very strong, very earthy, which I like. Mahilig ako sa mushrooms, kaya magandang combination. Ito ang ginawa nila. Tapos yung pastry nila, kaya natin. Sakto lang. Lasang empanada na pastry. Ganun. Oo, maganda siyang kainin ng sabay-sabay lahat. Oh. Kasi andun lahat ng parang consolidation ng flavors din and textures. Must try, kahit medyo expensive. Pero nasa fine dining tayo, must try to. Tsaka for sharing naman to, hindi naman pang isang tao lang. Yan, ang dami rin ano, laki. So, kailangan matry ni Lane. Yes, definitely.
Feeling ko wala kami takeout this time. Ubusin namin lahat. Maubos. Let's go. So guys, bago ang lahat, nandito na tayo sa ating paboritong segment na magkasama kaming titikin. At hindi natin nabanggit kung saan tayo kumakain. So nandito tayo sa Guidicelli Fine Dining. So kung na-try na natin before yung The Gianni na restaurant ni Miss Sarah G at Matteo Guidicelli. Pero yun kasi pang family style na Italian restaurant siya, no? Na parang, eto fine dining, yung concept nila. Nandito rin sa Alabang. Alabang, Molito. Molito siya. So, yung The Gianni, nasa may Westgate. So, yun, grabe. Kanina yung mga tinikman namin. So, ngayon, sabay namin titikman kasi may mga tinikman si Carter na hindi ko pa natatry, na sobrang nag-melt siya. Kaya, curious ako sa mga tinry na. So, ang tagline nila dito sa Guidicelli, Italian elegance, Filipino warmth. Tama ba? Yeah. So, yung pagkasosyal ng mga Italians, With mix, minerge nila sa pagka-hospitability ng Filipinos. You know, diba? Filipinos, very hospitable. So, kumbaga, dalawang culture minix nila. Kaya, lupit din ang idea. Tsaka nakakatuwa kasi etong mga dish, lahat tong mga hinahain nila dito, mga favorites nila na nakakain nila sa Italy talaga. So, kumbaga, eto, very curated, na nakakatuwa. Imagine mo, yung isa sa mga tinitikman natin dito, favorite nung mag-asawa. At hindi lang yon, gusto nila i-impose talaga na extremely premium quality yung mga ingredient. Extremely. Either galing sa Italy or locally sourced boutique farm. Boutique farm. So, hindi yun nag-wholesale. I guess, ayun yung meaning ng boutique farm. Basta yun. So, hindi ko pa natikman to. Tatry ko na rin. Sige, try mo. Tsaka yung ito. Ay, hindi ito. Tsaka, sabay mo na yung shrimp tsaka si scallops. Hindi, isa na lang. Shrimp. Okay. Next mo to si ano. Tapos yung pasta niya. Yung scallops. Diba? Diba? Oh. Wow, so scallops Super lambot inside, tapos yung outer part niya, ano. Basta magkaiba yung texture ng labas tsaka ng loob. Melts in your mouth. Ano, manamis-namis. Yung loob. Yeah, kasi premium quality kasi galing Hokkaido, Japan, diba? Hindi siya basta scallops lang, Japanese scallops. Oo. Nagustuhan ko rin tong favorite ni Sarah. Very basic na Italian food, pero malasa siya. Tomato na malasa, no? Alam mong seafood siya. So ngayon, yung sinasabi ni Carter na basta napawaw ka. Oo, napawaw. Kasi yung last time natin nilay nating Wellington, parang so-so lang for Oo, you. hinahanapan ko ng wow factor kasi very popular yung Wellington na yun ni Gordon Ramsay, di ba? All over the world. So hinahanapan ko ng bakit siya popular. Hindi ko nahanap. Yan, may right amount of yung pastry nila, tsaka yung mushroom, tas mas malaki yung beef wagyu. Tama. Nag-gets ko na yung sinasabi mo. Kanina kasi, binibigyan ko pa ng, baka kasi from while slicing it, baka maganda lang yung knife nila. Yun yung iniisip ko kanina. Kaya hindi ko muna binigyan ng verdict. Oo. So, nung tinry ko, para siyang walang hibla-hibla, no? Tama yun, walang hibla. Walang hibla-hibla. Yung tipong sa kapal nung ni-slice ko, parang Expect mo, meron kang umuyain. oo. Diba? Parang habang inunguya ko siya, kahit wala siguro, parang walang effort sa ipin. Parang yung juice lang yung inunguya ko. Basta malambot. Kung may popular na beef Wellington, ito yun. Baka dapat ito yun. Hindi yung KGR. Hindi ako masarap din na actually mapawalang sauce or may sauce. Masarap. Ang lambot. Kanina iniisip ko pa dahil kasi baka malambot siya dahil maganda yung knife. Mas masarap Diba? pa na may sauce. Mas masarap pa may sauce, yes. Pero masarap na siya on its own kahit walang sauce. Type mo may sauce, no? Sarap yung lasa ng sauce. Red wine reduction or something. Ang lambot. Yeah, must try ito. Imagine mo, yung lambot na steak, tapos sabayan ng texture ng pastry. Diba? Must try to. Sobra. Actually, itong beef Wellington nila, bago lang sa menu. At hindi lang yan guys. Ang nagustuhan ko dito, presentation-wise.
Hindi naman sa masyado natin kino-compare. Pero kasi may comparison talaga tayo. Dalawa lang yung alam ko na may beef Wellington eh. Noong una, akala ko nga si Gordon Ramsay lang eh. Meron pa ba? Hindi ko nga alam eh. Sila lang yung next na, kung hindi ko pa chinek yung menu nila, doon ko lang nalaman na may beef Wellington sila. Okay. So, presentation-wise, kasi yung, paano ba yung presentation nila sa atin? Yung slice lang into half lang yun eh, di ba? Tapos, eto, sa slice nila sa harapan mo, either isang slice lang, pwede pa nila i-slice into 4. Di ba? Kumbaga sila pagagawa, no? Presentation-wise, parang mas na level up to, no? Leveled up na beef Wellington In all na. aspects. Wow parang ako, instead na mag-burger ako, parang gusto ko pa umulit. Hindi, burger na muna. Saka, lipat ko sa'yo. Okay, importante, may konting, ayan, may burata. Ang laki na to, pero good luck ha. Let's go. Wow, Oh, may wow ka rin ha. hindi, wow kasi ang daming lasa. Kaya nga. May matamis, may leafy taste. Siguro ito yung sa pesto, no? Tapos meron pang lettuce. Matamis sa caramelized onion. Oo, grabe. Ang wild dun lasa kasi ang dami lasa eh. Tapos may bacon pa. Oo, may bacon pa, may alat pa. Tapos May alat. Yung Wagyu patty pala nila, 120 grams. Medyo makakal siya. Tatry ko nga yung wagyu nila na Ulit. without halo na may texture siya outside tapos ang lambot. Ayun oh, lambot. Wow. Try mo na. Galing. Masarap orderin pa rin. Pero kasi hindi ako ma-burger na tao. Namemessihan ako eh. Pero yeah, good to order pa rin kasi grabe, ang dami niyang flavors na nagtatalo-talo sila. Kaya may wow factor kasi Yeah, parang uy. magulo sa bibig. Parang nalalasahan mo yung tamis. Oh, may lumalabas na naman lasa. So, Excellent. on the way here, habang nagbe-drive, may naisip akong topic na pwede natin i-discuss or pwede namin i-share sa inyo. Well, itong topic nito is about how to find your... Kasi normal na alam natin yung soulmate, diba? Pero ang Yeah. soulmate kasi, It can be your... mate lang sila. Parang classmate, mates lang sila. So, pwedeng parents mo, kapatid mo, basta yung mga taong dadaan sa buhay mo, not necessarily sa love life. So, ang term naman para dun sa significant other mo na talagang meant para sa'yo sa lifetime na to, tawag dun twin flame. Twin flame yung tawag. So, itong twin flame, iba to sa soulmate. Ito talaga yung other half mo. So, yun yung gusto ko i-share kung paano natin ma-attract yung twin flame natin, yung the best partner para sa sarili natin. Tanong natin si Lane, paano niya nasabi na ako na yung guy na para sa kanya talaga? Kasi hindi ko rin naman alam eh kung ano yung tumatakbo sa isip niya, di ba? Pero paano siya nag-decide na okay, ito na, seryoso na ako dito, nagawa na ang family with him. Paano? Alamin natin. Okay, so first of all, well, for me kasi, in general na to parang ang laki nung pagkakaiba mo sa ibang lalaki. Parang in general, parang bibihira lang yung, basta very rare yung tingin ko for you. Kasi the way you think, the way, you know, ang laki ng difference mo sa iba. Yun yung tingin ko. Parang, okay, hindi to, parang kakaibang lalaki to. Parang, hindi siya yung parang, kung sino lang, parang masyadong general na lalaki. Parang very basic na gaya niya. Kung gaano kalalim mag-isip, very deep. Kasi malalaman mo naman yung mga, Conversations, topics. Oo. So, umpisa pa lang, di ba? Tsaka the more tumatagal na magkasama kayo, mas nalalaman mo ng malalim yung tao. So, yun, very deep siya kasi tsaka very consistent siya pagdating sa mga bagay na gusto niyang marating. Something like that. Pag may sinabi ako, hindi ako titigil eh. Let's say, sabihin natin may gusto kang ganitong ma-reach. Hindi mo alam kung kailan mo siya ma-reach, pero papunta ka doon, alam mo sa... Parang ganun. Very rare to. Parang hindi siya, parang siya lang yung na-meet kong guy na ganito pala. Na talaga ba? Parang ganun. Parang kinilig ka naman Nice. ata doon. Kinilig ka ba doon? Hindi naman, ngayon lang niya kasi sinabi yan. Kaya ina-ambush ko yung question. Anyway, Kung gusto niyo ma-meet yung twin flame niyo, meron technique yan para mangyari. Hindi yan pinibigay sa chamba or, di ba, hindi chamba na na-meet ko si Lane or na-meet niya ako. cut ko lang siya. Yan ba yung tinatawag na ginamitan mo pala ako ng pinagbabawal na technique kung tawagin nila. Di ba minsan may mga jokes sila na, Pero hindi ko ginamitan.
Na Anyway. na-realize ko na lang yan. Kasi hindi ko naman Later alam on. nung dati kung paano itong mga to. Okay. Yeah. So, So, lang, naka-base ako sa... nag-look back. Along the way. Nag-look back lang ako. Tinignan ko ano yung mga ginawa ko. And kung paano nangyari na nagkakilala kami. So, unang-una dyan, tignan nga natin. ang usually na nangyayari, kaya maraming tao na sawi pagdating sa love life or medyo hindi twin flame yung nami-meet na partner kasi may kulang yan sa sarili ng tao. So, ito yung concept niyan. Broken people attract broken people. Tama rin. Tama? Mhm. So, kung kunwari ako, sarili ko, marami akong insecurities, marami akong mga negative thought, ganun yung mga klase ng partners na pwede ko ma-attract. So, ang technique is alagaan ang sarili. Make sure na on your own, by yourself, dapat happy ka sa sarili mong company without needing anyone else. So, pag na-achieve nyo yung state na yon, automatically, hindi ka na broken na tao. Kasi happy ka na mag-isa. Kahit tumanda ka, tapos sa utak mo, kunwari, nag-isip ka na, naku, pag tumanda ako, kahit mag-isa ako, okay lang. Kaya ko pasayahin sarili ko. So, kumbaga, yung dependency mo sa ibang tao para sumaya, inalis mo. Nag-rely ka on your own to be happy and to be whole. Pag na-reach nyo yung point na yun, dun magiging madali ma-attract yung tamang tao para sa'yo. So, pagka ako, syempre hindi naman yan agad-agad. Pero alam mo magiging kasi, ganong state ka eh. For me, I think, nung nag-meet tayo, nandun ka na sa process ng Nasa process ako. ng yes. searching ng, di ba, kinikilala mo na yung sarili mo. Hindi pa fully, of course, di ba? Yes. Long Pero- process. Pero nandun ka na sa, okay, kinikilala mo yung sarili mo. Ito na yung gusto mong maging ikaw. Kasi, di ba? Kaya, siguro, na-attract mo ko. Ako, hindi ko alam kasi hindi pa naman ako aware during that time eh. Hindi ko alam paano kita na-attract. Oh, pero ikaw, confident ka na nung time na yun. Hindi mo Oh, yeah. kailangan ng lalaki, di ba? Yan yung... Ay, oo yan naman. yan yung aura mo nun eh. Oh, Wala yes, ko pakialam. Independent woman ako, di ba? Yes. Ganon eh. Ganun kasi ako, dati kasi, masyado akong independent eh. Masyado akong, Kasi yung panindigan na ganon. oo, yung Leo, yung pagka-Leo ko ba, na matapang, Oo, na strong. Strong ang personality. Ganun yung so, ganun na atake siya ko eh. ever since. Mhm. Tapos nung na-meet niya ako, tsaka niya pala na-realize kailangan niya ako. Pero kasi ganun, pag whole ka na on your own, meet mo na yung another one. Kasi hindi kayo pwede mag-depend sa isa't isa para maging masaya. Mhm. Kailangan kahit wala yung isa't isa, kaya nyo mabuhay Right. ng happily. So imagine nyo guys, pag na-meet nyo na yung twin flame nyo, ano yung next step? Hindi naman about love lang yan eh, di ba? Ang mangyayari dyan, basta ripple effect kasi to. Mag-start siya sa isang small step, malaki yung effect niyan sa lahat. So eventually, pag na-meet nyo yung twin flame nyo, I guarantee magiging power couple kayo. Kasi imagine nyo, dalawang tao na whole, buo, hindi broken, nagsama. Dalawang magkaibang energies yun na kahit high ano. frequency. Kahit anong gawin mo, unbreakable, no? Oo. So, yun ang masasabi ko. Focus on yourself sa mga single dyan. Do whatever you can para maging best version ka ng sarili mo. Whether sa health, sa money, sa career, sa relationship with friends, families. Basta best version. Tapos, watch out kung ano yung kinoconsume nyo. Whether food, social media content, mga friends na kasama nyo, mga topics na pinag-uusapan nyo, kung chismisan yan, prank lang pinapanood nyo sa social media or walang tulong sa buhay. Kasi lahat yung kinoconsume natin. Pwede siguro once in a na-absorb while, pero make sure na hindi siya lagi. Kasi pumapasok yan sa subconscious mind niya. Kapag yung kinoconsume nyo maayos, mapupunta yan sa kung paano ring mag-isip ang isang tao, magiging maayos din. Magkakaroon ng better decision making. Mhm. Hindi basura yung mga thoughts na tumatakbo on a daily basis. Diba? Hindi negative. Ito mo yung Pati yung positive. mood mo. Pati yung mood, yes. So Laking bagay. mag-start lang yan sa isang maliit na change ng habit. Pinakamadali sa akin yung food tsaka yung kinoconsume sa social media. Pero malayo yung matadala niya sa buhay natin. Pero syempre, importante consistency. And I know it's easier said than done. Pero best time to start is right now. Yeah. Kung gusto niyo lang ma-meet yung twin flame nyo. Kung ayaw nyo, okay lang. Balik kayo sa dating ginagawa. Basta doable na ma-meet nyo yun. Imposibleng hindi Posible. yan mag-work. Yeah, yun. Kaya best version of self, yan lang lagi ko tinatandaan. Best version of self. Hindi ako pwede magpasok ng kahit anong junk sa katawan ko. May nakalimutan kaming dish. Salmon. So, try ko na. So in short, self-love, take care of yourselves, eat right so you can think right,
If you think right, you make better decisions, you make better choices, smart choices. Pagdating yan sa relationship na gusto mo, partners, food, career, Sa lahat ng aspeto. sa lahat ng aspect ng buhay. Malit na habit lang kailangan baguhin. Ripple effect yan. Ripple effect. All right, so this is one of our famous desserts, the house-crafted vanilla gelato with caviar on top. What's on the bottom po, it's dried strawberry and dried rose petals po. Both are edible as well. So as we traditionally do po, we put some extra virgin olive oil. So this extra virgin oil is very premium, ma'am. So this is from Umbria, Tuscany, Umbria. So what's special with it po? Because Umbria is a place like doing a long time of olive oils. So they have 1,000 years of age of olive trees. So that's why they're very famous of that. And of course, this is one of the favorite places of Sir Matteo Guidicelli po, the Umbria. Oh, Okay. Okay. So we got here the Maldon sea salt po. I put a little bit lang po. Alright. Kaya syempre, hindi natin palalagpasin yung dessert nila na ang ganda-ganda na itsura. Tsaka very social. So, itong dessert nila, 950 pesos. Vanilla gelato with caviar on top. Tsaka may rose petals, tsaka strawberry. Edible parehas lahat. Parang gusto ko iuwi. Ang cute. So, anyway, kaya na-curious ako sa kanya kasi nilalagyan ng olive oil. Tsaka yung olive oil, hindi basta-basta. Mamahalin din. So, tikman natin. Samahan na natin ito. Para isang bite pa lang, solid na. Nandun na lahat. Kahit yung lasa niya, very social. Isang bite pa ako. Vanilla gelato with caviar lang. Actually, kahit yung parang may cheese pa ako na, hindi, baka akala ko cheese. Yun yung, baka yung salt yun. Baka akala ko lang cheese. So, ito, kahit ito lang, yung gelato vanilla with caviar. Kahit ito lang, masarap na masarap na. Medyo nagulat ako sa lasa kasi, syempre may petals. So, samahan natin ng strawberry. Very social. 950 pesos ba naman? Pero masarap to. Very unique. Very elegant yung presentation. Mind yung gelato, homemade. Masarap na meron siyang malton salt ba yun? Kasi yung tamis no vanilla, parang tinatanggal nung salt. Mas nangingibabaw yung salt. So this is what we're offering to our clients after the meal. So we're offering the grappa, which is basically an Italian brandy. So I have here a Poli Miel, which is honey flavor, and then I have here a Poli Mirtillo, which is blueberry, and of course we're offering as well a limoncello. This is a homemade one. Ooh, So this is like a combination of citrus peels, but dominantly with lemon. I infuse it into a neutral spirit for 10 to 15 days, and then just put a little bit of sweetener in it. So these drinks are basically taken after meal. So this is very good for digestion. I think you're going to try limoncello. This is very light and then very citrusy and very refreshing. There you go. Okay. There you go. Thank There you go. Cheers and enjoy po. Salamat. Alcohol. May alcohol nga. Pero manamis-namis. Very strong yung alcohol taste. Which is yun yung parang May guhit. nagpo-push down dun sa mga Food na mga nakain. Comment below na rin kung nagustuhan niyo ba tong topic about twin flame and kung anong payo niyo rin sa ibang nanonood. Comment Right. below. Binabasa namin yun. Hindi lang kami makareply agad kasi syempre alaga ng kids. Hindi pa fully furnished yung bahay. So medyo busy pa. Pero nababasa namin yan. Hindi lang makareply pa sa inyo lahat. Second channel din namin, uploaded na yung house tour. Pwede nyo panoorin doon. Nagulat din ako, taas ng views natin doon para sa bagong channel lang natin. So, sana mag-subscribe din kayo doon and suggest kayo sa mga gusto nyo pang i-upload namin doon. So, thank you guys for watching. Till our next video. Bye!